Paano kung ang bawat digmaan sa Middle East ay hindi tungkol sa relihiyon, hindi tungkol sa terorismo, kundi tungkol sa isang bagay na mas mahalaga sa mundo, langis? At sa likod ng bawat missile na pinapasabog, may isang lihim na gustong itago ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Balikan natin ang political thriller movie na si Rihanna. Kwento ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na pinag-uugnay ng kasakiman at pangarap. At sa dulo ng kwento, maiintindihan mo kung bakit hindi matapos-tapos ang kaguluhan sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Tehran, Iran. Year 2002, may nagaganap na iligal na bentahan ng armas. Nandoon si Bob Barnes, isang veteranong undercover CIA agent. Kausap niya ang mga Iranian dealer tungkol sa pagbili ng 2 high-tech missile. Pinalitan ni Bob ang mga baterya. Tahimik na nanonood ang mga dealer, halatang kinakabahan. Maya-maya, umilaw ang missile. Gumagana pa, at ibig sabihin, mabebenta pa. Biglang hinila ng dealer ang isa sa mga missile papunta sa likod ng kurtina. Nagulat si Bob. Sabi mo para sa inyo lang yan pareho, giit ni Bob. Pilit tinatago ang kaba. Hindi ito kasama sa usapan. Ano bang pakialam mo? Sagot ng dealer, sabay hagis ng bayad kay Bob. Lumapit si Bob sa kurtina. Pero pagmulat niya, huwag kang gagalaw! Isang lalaking may baril ang nakatutok sa kanya. Wala siyang nagawa kundi panoorin habang umaatras ang lalaki. Dala ang isang napakadelikadong missile. Pagkalabas ni Bob sa gusali, nadaanan niya ang 2 dealer. Sumakay na sila sa kotse, dala ang pangalawang missile. At nang makalayo sila, pinindot ni Bob ang remote. Tagumpay ang misyon. Pero may isang missile na hindi nabawi at hindi alam ni Bob ang missile na yon ang magiging dahilan ng pagkawasak ng lahat. Habang may mga taong lumalaban gamit ang baril, sa kabilang panig ng mundo, may ibang digmaan na nagaganap. Hindi bala ang ginagamit dito, kundi kontrata at pera. At sa gitna ng gulong ito, naroon si Attorney Bennett Holiday, isang batang corporate lawyer mula sa Washington. Ang hindi niya alam, ang trabahong hawak niya ngayon ay magbubukas ng pinto sa isa sa pinakamalaking korupsyon sa industriya ng langis. Sa loob ng maraming dekada, isa sa pinakamalalakas na oil companies sa Amerika ang Connex Oil. Kontrolado nila ang malalaking oil fields sa Persian Gulf. Pero biglang nagbago ang lahat nang mawala sa kanila ang isang napakahalagang kontrata. Hindi ito napunta sa kanila, napunta ito sa mga Chinese. At para sa Amerika, hindi lang ito talo sa negosyo. Ito ay pagkawala ng kontrol sa langis. Kaya para makabawi, nakipagsanib ang Connex sa isang mas maliit na kumpanya, ang Keelan Oil. Sa unang tingin, maliit lang ang Keelan. Pero may hawak silang isang napakahalagang bagay, ang oil rights sa Kazakhstan. Isang lugar na puno ng langis at may kakayahang baguhin ang buong industriya. Kapag naaprubahan ang merger ng Connex at Keelan, magiging isa sila sa pinakamakapangyarihang oil companies sa mundo. Pero may isang problema. Iniimbestigahan na ng gobyerno ang deal na ito dahil may hinala silang may korupsyon na nangyari. At dito nagsimulang magtanong si Bennett, paano nakuha ng maliit na kumpanyang ito ang napakalaking kontrata? Sinuri niya ang bawat dokumento, bawat kontrata, bawat perang dumaan sa mga kumpanya. At habang lumalalim ang investigasyon, lumilinaw ang katotohanan. Ginamit ng Keelan Oil ang mga shell companies, mga kumpanyang walang opisina at walang empleyado. Ginamit ang mga ito para itago ang milyon-milyong dolyar. At ang perang iyon, ipinadala sa mga anak ng mga opisyal ng Kazakhstan. Hindi regalo, hindi investment. Isang suhol. Natuklasan ni Bennett ang pangalan ng middleman na nag-ayos ng lahat, Danny Dalton. Siya ang taong nagbigay ng pera sa mga opisyal para makuha ng Keelan ang kontrata. Kaya agad siyang kinasuhan ng corruption. Corruption charges. Corruption? Pero sa galit ni Dalton, lumabas ang isang mas malaking katotohanan. Lahat ng tao rito gumagawa niyan. Ang corruption ang proteksyon namin. Yan ang dahilan kung bakit kami nasa taas. Corruption keeps us safe and warm. At doon napagtanto ni Bennett ang isang bagay. Hindi lang ito simpleng kaso ng korupsyon. Ito ay bahagi ng isang mas malaking sistema. Isang sistemang handang magsakripisyo ng ilang tao para maprotektahan ang kapangyarihan ng malalaking kumpanya. Kaya para makalusot ang merger, kailangan lang nila ng 2 taong masisisi. 2 pangalan na maaaring iharap sa publiko. Isang ilusyon na gumagana ang batas. At kapag nawala ang 2 taong iyon, wala nang hahadlang sa pagsasanib ng Connex at Keelan. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga na lang ay kung sino ang may kapangyarihan. Pero dito pa lang magsisimula ang mas madilim na kwento. Si Brian Woodman ay isang American energy analyst na nagtatrabaho sa isang malaking financial firm sa Geneva. Trabaho niyang bantayan ang galaw ng industriya ng langis at ipaliwanag ito sa mga tao at makikita na agad siya sa TV.
Importante ang merger na ito para sa Conex, sabi niya. Kailangan nila ang oil fields ng Kilen sa Kazakhstan kasi yung mga gas field na gusto nila sa Persian Gulf napunta na sa mga Chinese. Maaaring tumaas ang presyo ng langis ng 10 hanggang 12 dolyar, dagdag niya, lalo na habang tuloy-tuloy ang kaguluhan sa Venezuela at Iran. Sa kabila ng trabaho niyang puno ng pressure, si Brian ay isang simpleng ama at asawa. Madalas niyang tawagan ang asawa niyang si Julie at ang dalawa nilang anak. At tuwing maririnig niya ang boses ng anak niya, parang nawawala ang bigat ng mundo ng negosyo at politika. Pero isang imbitasyon ang magbabago sa buong buhay niya. Pagkatapos ng TV interview, inabot ng boss niya ang isang imbitasyon. May party ang Emir ngayong weekend sa Casa Marbella, sabi nito. Ang Emir, ang hari at ama ng pamilyang Al-Subaay, ang may-ari ng pinakamalaking oil company sa Middle East. Ayaw sana ni Brian pumunta. Birthday ng anak niya sa araw na iyon. Malaking oportunidad ito para sa kumpanya. Pilit ng boss niya. Isama mo na lang ang pamilya mo. Kaya napilitan siyang pumayag. Dumating sila sa isang marangyang resort na puno ng pinakamayayaman sa industriya ng langis, mga sheikh, investors at business tycoons. Habang nag-i-enjoy sina Brian at Julie, napansin niyang tinutukso ng mga bata ang anak niyang si Max na tumalon sa pool. Gusto sana niyang awatin ang mga bata pero pinigilan siya ni Julie. Hayaan mo siyang tumayo sa sarili niya, sabi ng asawa. Kailangan niya yan. Nasa loob ang Emir at ang dalawa niyang anak. Si Prince Nasir, ang panganay at foreign minister, at si Prince Meshal, ang bunso. Kita sa mata ni Meshal ang inggit habang pinapanood ang kuya niyang pumipirma ng kontrata sa mga Chinese. Pero mas malapit si Meshal sa kanilang ama. Ipinakita niya ang teknolohiya ng bahay. May kamera sa bawat sulok. Madilim na, sabi niya. Buksan natin ang ilaw sa pool. Pinindot niya ang remote. Sumindi ang mga ilaw. Maliban sa isa, sinubukan ulit pero ayaw pa rin. Dismayado ang Emir. Napapahiya sila sa harap ng mga bisita. Hindi nila alam, may sira pala ang ilaw sa ilalim ng tubig. Patuloy pa rin ang paglaro ng mga bata. At tinukso si Max na tumalon. Nasa lobby si Brian, naghihintay na makausap ang Emir para ipresenta ang proposal ng kumpanya. Dahil sa malubhang karamdaman ng Emir, hindi siya hinarap. Mga tauhan lang ang nakinig. Dismayado siyang bumalik sa pool. Bigla, isang malakas na sigaw. Tumakbo si Brian sa lugar. Hawak ng mga bantay ang asawa niya, pinipigilang tumalon sa tubig. Patayin niyo ang kuryente! Sigaw ng mga tao. Hindi na nag-isip si Brian. Tumalon siya kaagad. Hinila niya ang katawan ng anak palabas ng pool. Tawag kayo ng doktor! Sigaw niya. Pero huli na ang lahat. Yakap-yakap nila ang anak na hindi na humihinga. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng saya sa pamilya. Pagkatapos ng trahedya sa Marbella, sinubukan ni Brian Woodman na bumalik sa normal na buhay. Pero hindi na siya katulad ng dati. Ang sakit ng pagkawala ng anak niya, dala-dala niya saan man siya magpunta. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap niya ang imbitasyon ni Prince Nasir na pumunta sa Persian Gulf. Dinala siya ng prinsipe sa gitna ng disyerto. Sa paligid nila, makikita ang mga oil rigs na patuloy na kumukuha ng langis mula sa lupa. Ito ang kayamanan ng kanilang kaharian. Tahimik na nagsalita si Prince Nasir. Pinagiba na ng ama ko ang Casa Marbella, sabi niya. Gagawin na lang itong park. Huminto siya sandali. Nakikiramay ako sa nangyari sa anak mo. Tahimik lang si Brian. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Habang naglalaro ng Falcon ang prinsipe sa gitna ng disyerto, 6 pang oil field ang dinedevelop dito. Sabi niya, gusto kong ibigay sa kumpanya ninyo ang karapatan. $75 million ang halaga. Tumango si Brian. Magaling, sagot niya. Tapos, gusto niyo rin bang bilhin ang isa ko pang anak? Nanlamig ang hangin. Para kay Brian, ang alok ay parang bayad sa buhay ng anak niya. Isang buhay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Kung ako ang economic advisor mo, sabi niya, sasabihin kong maling desisyon ito, pero hindi pa ito ang pinakamasama niyo. Hindi na siya nakapigil. 20 taon ang nakalipas, kayo ang pinakamayaman sa mundo. Pero ngayon, nalulugi na kayo. 100 taon ang nakaraan, nakatira lang kayo sa mga tent. At sa susunod na 100 taon, baka bumalik kayo doon. Tahimik na nakikinig si Prince Nasir. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Brian. Imbes na magalit, ngumiti si Prince Nasir. Para bang iyon mismo ang gusto niyang marinig. 100 milyon, sagot niya. Para sa isa mo pang anak, kapalit ng pagiging economic advisor ko. Tumingin siya kay Brian. Ngayon, may maipapayo ka bang hindi ko pa alam? Nagsimula si Brian gumuhit sa buhangin. Ito ang Eurasian Triangle, paliwanag niya. Sa isang dulo ang kaharian mo. Sa isang dulo ang Iran. At sa Africa dumadaan ang langis ninyo. Gumuhit siya ng isang linya. Pero may extra pipeline ang Iran. Kapag nakuha mo ito, diretsong papasok ang langis sa Europe. Doble ang kikitain mo. Napahanga si Nasir. Unti-unti niyang nakita ang posibilidad. Isang bagong ekonomiya. Isang bagong kinabukasan para sa kanyang bansa. Habang naghahanap ng paraan si Prince Nasir para iligtas ang kaharian, ang kapatid niyang si Prince Meshal ay nagdiriwang ng kaarawan kasama ang mga Amerikano. May magagawa ba kami para sa iyo, Prince Meshal?
Tanong ni Dean Whiting, ang CEO ng Conex Oil, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Attorney Bennett. Mahilig talaga kayong makialam sa bansa ng iba, sagot ni Michelle. Narinig ko na ang tungkol sa iyo, Mr. Whiting. Kaalyado ka ng mga prinsipe ng Saudi, ngumiti si Whiting. Kilala ko ang kapatid mo. Napakatalino niya. Kilala ko rin ang ama mo. Huminto siya sandali. Base sa nakikita ko, kailangan mo rin ng kaalyado. Nag-isip si Michelle. Pangalawang anak, laging nasa gilid. Takot sa kuya, patuloy ni Whiting. Muling tumigil ang matanda. Pero gusto mong maging hari, hindi ba? Kaya mo bang maging emir? Gumagawa na ng hakbang ang mga Amerikano. Alam nilang hindi nila kayang kontrolin si Prince Nasir kapag siya ang naging susunod na emir. Samantala, sa Geneva, Switzerland, magkasama pa rin sina Prince Nasir at Brian. Nag-aalala ang prinsipe? Hindi na ako kinakausap ng ama ko, sabi niya. Ang mga pinsan ko, lahat sila mga puppet lang. Ang kapatid ko naman, naniniwala lang sa sarili niya. Hulaan mo, Brian, ano ang balak ng kapatid ko at ng mga Amerikano? Nag-isip si Brian. Iniisip nila na paubos na ang langis, sagot niya. Isa itong digmaan. Pinapanood nila kayong magwaldas sa mga laruan at mamahaling hotel, pero hindi nila kayo hinahayaan mag-invest sa infrastruktura o sa tunay na ekonomiya. Tahimik si Prince Nasir. Darating ang araw, dagdag ni Brian, nagigising kayo at wala na ang lahat. Nasayang ninyo ang pinakamahalagang yaman sa kasaysayan. Sumama ka sa akin, sabi ng prinsipe. Dinala niya si Brian sa kanyang pribadong opisina. Doon niya inilatag ang matagal na niyang plano. Magtatatag ako ng parlamento. Bibigyan ko ng karapatang bumoto ang mga babae. Magtatayo ako ng petroleum exchange sa Middle East. Gagawa ako ng pipeline sa Iran. At ang kikitain namin, gagamitin ko para iangat ang bansa ko, sumang-ayon si Brian. Pero alam niyang may malaking sagabal. Kaya lang, sabi ni Prince Nasir, tatawag ang presidente ng Amerika sa ama ko at kung ano-ano na naman ang hihingin sa amin. May utang na loob kami sa Amerika, pero ilang beses na naming nabayaran yon. Tinatanggap ko ang alok ng mga Chinese, dagdag niya. Sila ang may pinakamataas na bid. Pero dahil doon, ginagawa nila akong terorista, komunista, isang taong walang Diyos. Doon tuluyang naintindihan ni Brian ang bigat ng pasanin ng prinsipe. Si Mr. Whiting pala ang nagpipressure sa ama ni Nasir para ipatigil ang kontrata sa mga Chinese. Kunwaring para sa pamilya, pero ang totoo, para talaga sa Conex Oil. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Brian. Naniniwala siyang kayang baguhin ni Prince Nasir ang buong kaharian. Pero dumating ang balita, nagpasya ang emir. Ipapasa niya ang titulo kay Prince Michelle. Hindi pwede, tutol ni Prince Nasir. Hindi niya kayang magpatakbo ng negosyo. Paano pa kaya ang buong bansa? Pinal na ang desisyon ko, sagot ng ama. At gusto kong suportahan mo ang kapatid mo? Hinding-hindi ko magagawa yan, galit na sagot ni Nasir. Iniwan niya ang ama at kapatid. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala ang pangarap na baguhin ang kaharian. Kaya kinausap niya ang mga general ng kanilang hukbo. Isa-isa niyang kinumbinsi ang mga ito. At hindi nagtagal, 9 sa 11 general ang sumuporta sa kanya. Isang hakbang na maaaring magdala ng bagong kinabukasan o magbukas ng pintuan sa isang bagong digmaan. Habang ang mga politiko at malalaking kumpanya ay naglalaban para sa langis, may mga taong tahimik na nawawalan ng lahat. Hindi sila CEO, hindi sila prinsipe, hindi sila sundalo. Sila ay mga ordinaryong manggagawa at isa sa kanila si Wasim Khan. Si Wasim ay isang batang Pakistani na nagtatrabaho sa Conex Oil Facility. Pero isang araw, nag-iba ang namamahala sa kumpanya at dahil doon, mawawalan sila ng trabaho. May 2 linggo kayo para mag-report sa Department of Immigration. Tahimik na naglakad pa uwi si Wasim. Mabigat ang pakiramdam niya, pero ang ama niya positibo pa rin. Makakabili rin tayo ng bahay, sabi nito. At maisasama na natin dito ang nanay mo. Araw-araw, naghanap ng trabaho si Wasim. Kahit huwag niyo muna akong bayaran, pakiusap niya. Bigyan niyo lang ako ng gawain. Tingnan niyo kung paano ako magtrabaho. Pasensya na, sagot ng isang Arabo. Marami nang naghihintay sa trabahong ito at kung gusto mong manatili dito, mag-aral ka muna ng Arabic. 37,000 tao mula sa 100 at 60 bansa ang nawala ng trabaho dahil sa pag-alis ng Conex Oil. At lahat sila nag-aagawan sa kakaunting oportunidad. Unti-unting nawawala ang pag-asa ni Wasim. Hindi nagtagal, nakapila na ang mag-ama sa labas ng Department of Immigration. Ihanda ang mga ID. Walang magsasalita, sigaw ng sundalo. Pero biglang nagsalita ang ama ni Wasim. Lumapit ang sundalo at itinulak ito. Gumanti ng tulak si Wasim. Matapang ang tingin. Iniharang niya ang sarili sa ama. Anong pangalan mo? Sigaw ng sundalo. Hindi sumagot si Wasim. Hindi niya binigay ang tunay niyang pangalan. Isang suntok. Sunod-sunod na palo ng batuta. Bumagsak si Wasim sa semento. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang sakit. Tahimik lang ang ibang imigrante. Takot, walang nakialam. Makalipas ang ilang araw, nakilala ni Wasim ang isang lalaking nagngangalang Mohammed.
Inimbitahan siya nito sa isang madrasa, isang paaralan na nagtuturo ng Arabic at relihiyon. Sa una, parang ito ang sagot sa problema ni Wasim. May mga taong tumatanggap sa kanya, nakikinig sa kanya, nagsasabing mahalaga siya. Pero ang madrasa ay grupo ng mga fundamentalist. Kapag pinili tayo ng Diyos para sa isang gawain, kailangan nating sumunod, sabi ni Muhammad. Isa kaming maliit na grupo, puno ng pananalig at ambisyon. At ang ilan sa amin, handang iwan ang mundong ito para maisakatuparan iyon. Patuloy ang pangaral ni Muhammad, hanggang unti-unting napuno ng galit ang puso ni Wasim. Hindi laban sa tao, hindi laban sa bansa, kundi laban sa mundong pakiramdam niya ay itinapon siya. Hanggang sa dinala siya ni Muhammad sa isang tagong lugar. At doon, ipinakita niya ang nawalang missile. Ang missile na ninakaw sa misyon ni CIA agent Bob Barnes. Sa Langley, Virginia, kakabalik lang ni Bob Barnes mula sa misyon. Pero hindi sanay si Bob sa trabaho sa opisina. Hindi alam ng CIA kung saan siya ilalagay. Magaling siya sa field. Marunong siyang magsalita ng Persian hanggang sa dumating ang perpektong assignment. Inimbitahan si Bob sa isang briefing tungkol sa pamilya Al-Subay. Ipinakita sa projector ang mukha ni Prince Nasir. Bumibili siya ng mga armas na pwedeng gamitin laban sa USA. Ipinakita rin nila ang ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon. At ang ugnayan ni Nasir kay Mohammed Agiza, ang lalaking nagnakaw ng missile ni Bob. Papunta si Prince Nasir sa Beirut, sabi ng boss. At doon mo siya tatapusin. Tumayo ang opisyal. Tumitig kay Bob. Priority ito ng direktor. Gawin mo to at makukuha mo anumang posisyon ang gusto mo. Bago simulan ang misyon, kinausap muna ni Bob ang kaibigan niyang ex-CIA agent. Sinabi niyang babalik siya sa Lebanon. Pinayuhan siya ng kaibigan. Magpaalam ka muna sa Hezbollah para malaman nilang wala kang balak na kalabanin sila. Dumating si Bob sa Beirut. Nakipagkita siya sa kanyang contact, si Musawi. Kunin mo siya sa hotel, patulugin mo, isakay sa kotse at banggain ang truck. Iyon ang plano nila kay Prince Nasir, isang lihim na assassination. Kasabay nito, nasa Beirut din si Brian kasama ni Prince Nasir. Sa elevator nakasabay nila si Bob. Binati siya ng prinsipe. Tahimik lang si Bob. Sinundan niya ang prinsipe hanggang rooftop, babantayan niya ito hanggang maisagawa ni Musawi ang operasyon. Habang binabantayan ni Bob ang kilos ni Prince Nasir sa Beirut, akala niya kontrolado niya ang sitwasyon, pero nagkamali siya. Sa rooftop ng hotel, bigla niyang napansin na nawawala ang mga tao sa paligid. May kakaiba, kaya bumalik siya sa kanyang kwarto at sumilip sa bintana para obserbahan ang labas. Pero bago pa siya makagalaw, may biglang humawak sa balikat niya. 3 lalaki ang sumugod. Pinatumba siya sa sahig, iginapos ang mga kamay, at walang kahit anong paliwanag, dinala siya sa isang abandonadong gusali sa Beirut. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi kakampi si Musawi. Isa pala itong Iranian agent. Matagal na pala siyang ginagamit para mahuli ang mga CIA operative. Ibigay mo sa akin ang pangalan ng lahat ng taong binayaran mo, sabi ni Musawi. May hawak siyang pliers. Tahimik lang si Bob, hindi siya nagsalita. Biglang hinawakan ni Musawi ang kamay niya at isa-isa, binunot ang mga kuko niya. Napuno ng sigaw ang lumang gusali. Pero kahit sa matinding sakit, hindi pa rin nagsalita si Bob. Isa itong digmaan, sigaw ni Musawi. Sabihin mo ang mga pangalan, pero hindi siya sumagot. Nang mawalan ng pasensya ang Iranian agent, kumuha siya ng kutsilyo. At ngayon, pupugutan kita. Pero bago pa niya maisagawa ang banta, may pumasok na isang matandang lalaki, isang Hezbollah leader. Tumigil si Musawi. Tahimik ang matanda habang nakatingin sa dalawa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Teritoryo ko ang Beirut at bisita ko kayong dalawa. Sa isang iglap, natigil ang torture at nailigtas si Bob mula sa kamatayan. Nakarating sa CIA ang nangyari at natakot sila. Kung kumalat sa media ang plano nilang patayin si Prince Nasir, masisira ang imahe ng US, kaya nagdesisyon sila. Isisisi nila ang lahat kay Bob. Sasabihin nilang sariling desisyon niya ang assassination. Hindi raw siya kontrolado ng CIA. Pero hindi susuko si Bob. Gamit ang kanyang koneksyon, nalaman niya ang buong katotohanan. Hindi totoong terorista si Prince Nasir. At ang nagpaikot sa lahat, si Dean Whiting, ang CEO ng Connex Oil. Alam ng kumpanya na maglulunsad ng kudeta si Prince Nasir at may posibilidad na manalo. Kung mangyari iyon, mawawala ang kontrol nila sa langis. Agad bumalik si Bob sa Beirut para babalaan ang prinsipe. Naghanda si Prince Nasir para pumunta sa palasyo. Magkatabi sila ni Brian sa isang kotse. Bigla silang huminto. May mga kambing na tumatawid sa kalsada. Nakita ni Brian ang asawa at anak ng prinsipe bumaba mula sa kabilang sasakyan. Masaya silang nanonood. Habang nagtatawanan ng pamilya, hindi mapigilan ni Brian ang pangungulila sa sarili niyang anak. Kamahalan, dito na po kayo, sabi niya. Lumipat siya sa ibang sasakyan. Nagpatuloy ang convoy. Hindi nila alam, may nagmamatiyag sa kanila, ang CIA. Naghihintay ng tamang sandali mula sa ere.
Sino yon? Tanong ng isang agent. May kotse na humaharurot papunta sa convoy. Hindi nila alam si Bob ang sakay. Iwinawagayway niya ang isang puting tela. Tumigil ang convoy. Ikaw yung lalaki sa elevator, sabi ng prinsipe. Pero bago pa makapagsalita si Bob, isang malakas na pagsabog ang umuga sa buong disyerto. Pagmulat ni Brian, naglalagablab ang mga piraso ng sasakyan ng prinsipe. Kasama roon ang asawa at anak ni Nasir. Makapal na usok ang bumalot sa hangin. Hindi nila pinatay ang isang terorista. Pinatay nila ang isang taong gustong baguhin ang sistema. Sa Washington, wala nang hahadlang sa mga plano ng malalaking kumpanya ng langis. Ang prinsipe na gustong baguhin ang laro, wala na. At sa disyerto, tulalang naglakad si Brian palayo sa apoy. Papunta sa malawak na buhangin, isang disyertong tila walang katapusan. Sa kabilang panig ng bansa, muling nagbukas ang pasilidad ng Conex Oil. Pinarangalan ang leader nila. Pinasalamatan niya si Emir Meshal al-Subai. Masayang pumapalakpak si Attorney Bennett. At sa tubig ng Persian Gulf, habang masayang nagbukas ang Conex Killen, sakay ng isang maliit na bangka si Wasim. Nakahanda ang missile. Mabilis ang takbo ng bangka hanggang sa bumangga ito sa pasilidad ng Conex Killen. Buhay kapalit ng ambisyon, buhay kapalit ng desperasyon. Umuwi si Brian sa Amerika, sa pamilya niya, sa bansang alam na niya ngayon kung gaano kahigpit ang hawak sa kapangyarihan. Isang CIA agent na buong buhay ginamit para sa mga lihim na operasyon. Isang prinsipe na desperadong gustong baguhin ang sistema ng kanyang bansa. Isang abogado na unti-unting natuto kung paano gumagana ang tunay na kapangyarihan. At isang batang manggagawa na unti-unting ninakawan ng kinabukasan. Habang may mga taong nawawala, nasasaktan at nasasakripisyo, may iba naman na patuloy na yumayaman. Tahimik, nasa itaas ng sistema. At siguradong sila pa rin ang mananalo. Kung gusto mong mauna sa kwento, i-click mo lang ang join button sa baba. Maraming salamat po sa panunood. Dahil sa inyong suporta, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga malulupit at makabuluhang movie recaps.